Ako si Dante Dumalanta, Second Lieutenant Retired, Philippine Army. Nagmula ako sa military family. Pang-apat ako na anak ni Rogelio Dumalanta, retired din na Philippine Army. At yung nanay ko na laging nakasunod kung saan ma-assign ng tatay ko, naiiwan kami sa bahay. Kami-kami lang na magkakapatid. Yung nanay ko nasa assign sa Mindanao. Ay, yung tatay ko nasa sa Mindanao. Nanay ko sumusunod doon. Magtitinda ng mga uniform, mga t-shirt, damit. Sa hirap ng buhay, sir, naisip ko, pag-graduate ko ng high school, papasok na ako ng sundalo para makatulong sa pamilya. Pero kahit na ganun, kahit na palaging wala ang mother mo dahil sumasabay siya sa father mo at nagnenegosyo para pang buhay sa inyo dahil yung aywan ko kung magkano kaya ang sweldo ng mother ng panahon, 100 pesos. 60 pesos lang yung 1-1, sir, yung PFC noon, 1987. 1-1 ang PFC. Oh, sir. Nung panahon mo. Yes, sir. Pero yung father mo, sa 550 lang, sir. 5 kami magkakapatid nun, sir. Nag-aaral lahat. So, pag-graduate ko ng high school, sir, nag-training na ako sa FSRR. so anong 1987. kwan nun na nagsundalo ko dahil sa pangangailangan o nagsundalo ko na mix? Gusto mong tumulong sa parents mo, gusto mo ring magsilbi? At saka, sir, idol ko yung tatay ko. Magsilbi. Kasi yung tatay ko rin, sir, maraming na-assignan na snappy. Gusto ko susundan ko yung tatay ko. Yung pag-graduate ko ng high school, sir, nag-apply na agad ako sa Ranger. Anong gaano ka-importante sa isang bata katulad mo na meron kang tatay na tinitingala? Importante yun, sir, kasi yung discipline na iniwan niya, sir, kung paano ka makitungo sa tao, dadalhin mo yun, sir. Kasi strict yung tatay ko noon. Pag wala ka sa bahay, hahanapin kayo. Tapos i-account kayo, sir. Meron kayong parang curfew. Hindi pwedeng pag nagtumawag siya, wala kayo doon. Alam na yung military, sir. Ina-apply niya sa amin, sir, kaya nakuha ko yun. Sabi ko, gagayahin ko yung tatay ko, magsusundalo din. And lumaki ka sa environment ng sundalo dito Yes, sa sir. Camp Tinyo? Mula yung lolo ko, sir, tatay ko, mga sundalo yan, sir. Tapos yung tatlo kami magkakapatid na lalaki, puro sundalo rin, sir. Ang pakidescribe mo nga, Master, itong Camp Tinyo, puro 80% sabi mo sundalo dito? Ang county niyo, sir, talaga na lahat ng na-assign dito, sir, nag-squat dito na tumira. Kaya nakapangasawa sila rito. Dito na rin lumaki yung pamilya nila. Katulad namin, sir. Dito na ako lumaki. Tapos dito na rin nagbahay. Tabi-tabi kami dito, sir. Ito, sir, yung Sunpor, ang civilian lang dito, sir, nasa 5. Yung bahay. Lahat yan, sir, military. Kaya ang dito, talagang usapan, puro military. Kapitbahay mo, military. So, lolo mo, father mo, military, and sir. then ikaw. Oo, sir. Yung mga anak, may anak ka ba? Sir. So, talagang dyan na muna. Dun, sir. So, nung magsundalo ka, Master, ba't nag-ranger ka? Ba't mo piniling FSRR? Dun, sir, yung open, sir. At saka nakita ko, sir, na yung mga nakaitim nun, sir. Itim pa yung uniform ng siyempre, Ranger. ganda lalaki natin pag Yung nakaitim. umuwi sa amin, itim yun, Parang ko, sir, na-encourage na. Subukan ko nga. Doon talaga ako nag-apply, sir. May nagyayaya sa akin sa Marines. Sabi ko, dito ako mag-a-apply. Nataon naman, sir, meron akong kapitbahay doon, si Dominic Bautista, G1 ng FSRR. Nagpatulong. Ang namin doon, si Sir General Andres, first batch ng candidate soldier ng FSRR. Anong taon yun, Master? 1987, sir. 97. General Blando, sir, ang CG ng Pero So, naabutan kasi si Sir Felix. Yung landman, sir, yung sa Bicol, yung anak niya, sir. Oo. Doon din kami first na na-assign, sir, pag-graduate ng SROC. Yun nga, sir, na na-involved din kami ng 87, pero
inassign kami ng Bicol, first assignment. Yun nga sir, na landmine si So, yung kay late Lieutenant Felix Bronner, second siya, di ba? sir. Sa Ginubatan yun, di ba? Ginubatan, Albay. Yun yung landmine na ano pa. So, kayo yung nandun noon. Kami yung nandun sir, first assignment namin. So kami nag-rescue dun Gaano kahirap yun, Master, nung bagong private ka? Boom. Kasi, ano ngayon, na Time Magazine ngayon, di ba? Yung sir. sumabog yung M35. Sir. Bukas bumaliktad sir yung M35. Anong feeling mo noon na, kasi I'm sure yun yung una mong hindi makalimutan na senaryo siguro. Ano sir, sumusunod sa senior sir. Kasi may team leader naman. Pero yung pagdating naman doon kasi sir, tapos na yung action. Pero kita mo na yung mga kasamahan mo. May mga kabats pa ako doon na kasama. 3. Ilan ang patay doon, Master? Ano sir, bali fire support sir yung na-landmine sir. Kami, 3rd Battalion. Kay Sir Valencia. Si Bing Valencia sir, plus 72. Tapos, magkatabi lang yung fire support sa yung 3rd Battalion sir. Nung 1988 February, dumating si Sir Browner. Magbibigay sana sir ng mga pera dun sa naka-assign sa Ginubatan. May nag-aabang na pala yung ano sir. Nakatanim na yung na video yun, na foreign video, correspondent. Sir. Kaya medyo ano yun. Kaya, pero hindi na recover si naipit siya ng 6x. Nakaganon pa rin yung si Sir Browner. Pero yung iba sir, talaga, hinubaran. Tapos nag-command si Sir Felix na all out war doon. All out war kayo doon nun sa Bicol. Sir. Bumawi rin naman sir. Andun yung 7 company at saka yung bumawi naman. So pumasok ka sa kainitan talaga ng insurgency, yes, di ba? 87, 88. Kalakasan sir na Kalakasan talaga ng NPA noon. Bali sa GHQ lang sir, isparo ko na yun. Yung nang namamalengke ng FSRR sa Pasig lang sir, na-isparo yung isa. Pasig lang yun sir. Kainitan ng nun sir. Na-isparo sa Metro, sa Manila lang, kala ko sa atin lang sa Cagayan sir yung may kwan talaga na-isparo. Alex Bongkayo Brigade dun sir ang kalakasan. Mga sinusundan yung mga, kaya nun magsuot ka lang diver watch dun sir eh. Alam na sundalo ka. Alam na sundalo ka, delikado yun sir. Tapos yung, sabi pa nga nila, pag lumakad ka, yung yung kanan, ay, sundalo to. Tsaka yung tali ng combat sir sa paa. Bumabakat siya. Dito, bumabakat. So, naluto na sir, naluto na ako nun sir. Tapos ni-recall kami ng Ranger para sa hearing ng kudita ng 87. Para hindi kayo pawala-wala, sabi nag-schooling kayo ng BedTech. Requirement sir ng ng FSRR, bali basic. Pag graduate mo ng BedTech, dediretso ka na ng regular course. So, dapat ang class ko nun sir, class 98, 99. Tapos sinasabi mo, 1-2 ano ka? 129 sir. 129, 129, das ano yun? Si course director namin sir, si Freddy De La Cruz. Oo nga, 129 das ano? 97 sir. Tanda mo na gano'n. Ilang taong ka na mag-ranger ka? 27 sir. Kasi bata ka pala nagsundalo, no? Hindi ko pang nakuha yung Tarzan sir. Sangalas. Pelo Tarzan sana tayo. Yapang. Yapang. Binigay kaya Sir Joma. Anyway, sige agad. So, nung sir, before na nag-ranger ako, na-involve kami sa kudita ng 89. Kasi nga yung nagbe-bebtech kami nun sir, gagraduate na sana kami December. November 31, pumutok na yung kudita ng 89. Tapos regroup, kanya-kanya mga platoon leader na yan sir. Mga bagong class 85, class 86. Yun sir, doon ko sir nakilala si First Lieutenant Yugyug pa nun sir. Ngayon, General Ramon Yugyug.
Kabanggaan ko yan, sir, sa basketball. So, sige, Master. Mm. Ikwento mo nga mula pag-cross nyo ng EDSA, yung galing sa Shell. Yes, sir. Nung mga alas 12, sir, galing kami ng FSRR. Nag-march kami, sir, papunta ng Gate 2. Tapos kumaliwa na kami ng Forbes. Mm. Yung sa Ayala na, sir, kanya-kanyang mga building na yun, sir. Yung unang Ritz Tower na yun, doon kami nagpunta, sir, ng platoon leader. So, Rich Tower, yung... Di ba, pag-cross mo, yung dalawang yon Kanan, sir. Kanan. Ritz Tower yun, sir. Tapos yung ginagawa pa lang, sir, yung dalawang building na malaki na, pinakamataas. Dito kami pumwesto sa una, kaya kitang-kita yung EDSA, tapos yung taguan ng Marine, sir, na yung gasoline station. Lolo mo, military. Tatay mo, military. Yes, sir. Sa tingin mo ba tama yung pasok nyo noon nung panahon na yon? Sir, kumad ng ano yun, sir, ang nakatataas. At saka sa tingin ko, sir, parang panahon na rin, sir, para mag-aklas na. Basta paki-explain mo nga kasi katulad natin, di ba? Di ba, sir, kahit nung panahon nyo, mas mababa yung punishment ba ng NCO kaysa sa officer dahil command, dahil sumusunod lang? Paki-explain mo nga kasi, di ba, hindi naman yan yung last na ano natin na parang inato tayo na basta kasi Ranger, solid, Yes, sir. magkakaano. Ano ba yung sabihin sa atin ng command? O bakit ganun tayo ka-solid na medyo kuminsan alam mo ring kuwan din, kaunti, di ba? Nasa organization kasi tayo, sir. Tsaka pangalawa, nasa schooling kami. Kung anong isabihin sa'yo, kahit alam mo na parang malito. Pero, siyempre, organization, sir. Tsaka, natanim na rin sa isip mo eh. Paninindigan mo yung unit mo. Lahat ng officer na idol mo, nandun. So, kung anong command nila, sama na rin, sir. Sa kabubuti naman ng bayan at saka ng whole AFP. O, kasi mas sir, parang di ba, well, tinagurian tayong elite unit Yes, sir. dahil pinapanindigan natin yung unit natin di ba? Yes, sir. Right or wrong? Di ba? Kung minsan, di ba? So, right or wrong, di ba? Pero nung pag-cross nyo ng Shell papunta doon sa Ritz Tower, kumbinsido ka talaga na fights to dahil Fight na, sir. for the record, Fight na, sir. yung 89, yun yung bloodiest coup so far natin, di ba? Yes, sir. Tsaka nasubukan ko na 87, sir. Ganun. Pangalawa na naman to. Ganito. Kailangan manalo na tayo dito. Hindi, sir. Sa totoo lang. Ang leader nun, sir, Sir Danny Lim. Ninong ko yun, sir, kasal. Danny Lim. Talagang matapang siya nun, sir. Mm. Talagang, we are not surrender. We are only back to barracks. Ay, yabang nga. Yun yung sabi ni General Yogyog. Back to barracks kami, Yes, hindi sir. kami Hindi kami nag-surrender. surrender. Pero, paki-explain mo nga, Master, kasi naging LRR ka, di ba? Yes, sir. Trained in urban combat. Yes, sir. Pero nung pumasok ka ng 89, hindi ka pa trained talaga sa urban Wala combat. pa, sir. Basta kung ano lang yung pinabantayan sa'yo yung iskinita na yan, kung sino mag-cross dyan, barilin mo. Sir. May nag-duty palagi doon, may sniper na ano kami. Kung sino yung mag-cross doon. Ay, nakita namin, si Sir Yug-Yug pala yun, hinahabol niya B-150, sir, naka 45 lang, nakapaa. Again. Naka 45 lang, sir. Ginanon niya yung, mabait naman, sir. Pinaano niya yung mga sapa nun, sir. Mga friend natin sa kabila. Nakaraan naman na, sir, at saka... History to. History For the purpose, naman, sir. again, for the purpose na Yes, sir. military history to na Sir. kung ano nangyari, hindi na maibalik at Yes, sir. ano lang natin to enlighten yung kabataan primarily sa anong nangyari. Yung tapang, sir, doon talaga. Ang resulta lang nun, sir, kung ano yung magiging resulta sa future mo, sa career mo, parang yun, sa officer. May mga nilate na promote doon. Siyempre, sir, meron ka ng record doon na nag-mutiny ka. Madidelay yung promotion. Pero yung unang, paki-explain mo nga, sir, day one, Sir. pasok nyo,
Day 2, pumasok na yung SAP, di ba? O day 1 pa lang pumasok. Day Tsaka 2 na, Marines. sir. Day 2. Kasi pumunta kami doon, sir. 31. Hanggang alas 12 na. Uno na ng December, sir. Mm. So, nandun na kami sa tower. Unang araw, wala pang putukan. Nung gabi, sir, meron na. Yung mga SAP na yun, sir. Mga, nagpo-cross-cross na palagi yung B-150 nila. Pero ang ganda naman location nyo. Nasa Ay, taas sir, kayo. high ground kami. So, nandun pala, sir, yung tropa ni Sir Yogi sa EDSA. Ano na, napin down yung isang B-150. Inassault nila, sir. Inassault nila. Tapos, tuloy-tuloy na yun, sir, hanggang sa... Bali, 7 days kami dun, sir. Mm. So, naubos kami paubos na yung bala. Ang ginawa ng platoon leader namin, alam mo yung Forbes Park na yan, sir? Mm. Merong, maluwang na creek. Mm. Yung creek na yun, sir, malapit dun sa may ranger dun. Yung dental dun, sir, yung old ranger. Mm. Dun binabagsak yung mga bala. Kukunin namin. Dun kami dumadaan, ang baho. Pero, para sa tropa yun, sir. Ang layo yun ah. Okay, sir, malayo. Ang Pero habang hindi naman sagad dun, sir. Meron ng... Mahirap magbanggit ng sir, pangalan. Siguro, sir, bahay din ng politika yun, sir. Dun yung pinipick up. Mm. Bigas, bala, gamot, pagkain. Kaya pala kayo nakasurvive ng 7 Sir, days. 7 days. Sabi, wala nang bala. Pero, nagtataktikal kami ng gabi, sir. Dadaan kami dun sa creek na yun. Mm. Yung Marine, sir, dito lang sa may Forbes. Hindi nila naramdaman, dumadaan kami dun sa may creek na yun. Mm. Bailo yung crossing na yun, sir, may creek yun. Pag gano'n, padiretso yun, sir, malapit dun. Dun kami kumukuha ng pagkain, bala, saka kung anong needs ng tropa. Kaya tumagal kami dun. Ganun ba? Yes, sir. Pero anong day yung pinaka-violente? Violente, sir. 3 to 4 days na, sir. Talagang, pinapasurrender na. Hindi naman sumusurrender yung mga leader. Anong day yung nagbasing na yung yung Ano yun na, sir? Aeroplano? 6 na yun, sir. 6 na. Yung 7, sir, na decision na yung leader namin. We are not surrender, we are only back to back. Pero yung 3rd and 4th day, paki-explain isang hindi mo nga makalimutan na bagbagan na sa Ayun, sir, yung Marine, sir, doon sa kabila, talagang may tropa na nasawi. Yun ang hindi mo malilimutan talaga. Sige nga, paki-detalye mo ngayon. Yes, sir. Yun, sir, gabi. Duty kami. May NBG siguro ang Marines, kaya nakikita kami na snipe ngayon. Ayun, bakbakan na, sir. Na dali isang tropa na. Tapos ang masakit nun, sir, pag back to barak, sir, kapitbahay ko pa yung isang Marines dito. Dito? Yung kabari lang ko, sir, na... Sa Tinyo? Kabats ko pa ng high school, yun yung nagyayaya sa akin ng Marines, sir. Ayun, sa Ranger ako napunta. Kaya nung pag back to barak, classmate ko to. Nag-appear pa kami, sir. Pero nagkakitaan ba kayo sa Hindi, sir. Nung back to barak na, sir, nakalinya sila doon. Kami pa uwi na ng Ranger. Classmate ko to. Nag-appear pa kami ngayon. Ito yung kalaban. 60 pa yung hawak niya, sir. Baka yun pa yung nakadali sa... Anong feeling mo, Master, nun? Di ba kasi parang Oo, sir. 87, nararasan mo na. Pero Yes, sir. mas matindi. matagal kasi to di ba? Mahaba. Mas mahaba to. Talagang buwis buhay talaga yun, sir. Kumbaga, talagang, inano mo na yung buhay mo dun. Mm. Kung anong maging resulta, ito na yun. Kaya, pagkayari nun, sir, may kaso pa kami sa 87. 89 na naman, nakita na naman kami sa video, kaya inano na kami ng gobyerno. So doble kaso pa na. Ito na naman yung mga nakita natin ng 87. Ito naman 89. Dalawa. Kaya yung batch namin, sir. 2 beses nasama ng kudita sa Ranger. Ewan ko gaano kayo kadami na back to back. 87, 89 sa Sraa ngayon Hindi natin alam. Ewan ko lang. Medyo, may estimate mo ba? Ilan yung nag-back to back? Marami, sir, kasi halos karamihan ng magsaysay, sir, mga EAs ng SOS noon.
Kaya, Kasama na naman. Kasama na naman ng 89. Kasi nakakulong yung iba noon, sir, sa mga senior, corporal at naiwan dun sa may 808 custodial. Sino Master Harata na yon? Naiwan sila? Yung mga Back to back ka ba, Master? Hindi siya nakulong si ano. I stay behind ka dito? Oh, stay behind, sir. Yung karamihan, sir, yung organic ng ranger na SRTS. Scout Ranger Training School pa nun. Sila Galvez, Pilar, Calleja, yun yung mga nakadalawang beses. Tapos yung batch namin na unang class ng regiment na CS, Candidate Soldier, 1987. Master, kuwan ba? Sa mga ganun na panahon kasi siyempre may tatay ka na military, nanay mo, dedicated din, lineage nyo talaga military. Yes, sir. Ikaw talagang ano ka na, back to back ka na siguro tinagurian ka ng kudeta boy ng mga panahon na yon, di ba? Yes, sir. Anong utak mo ng mga panahon na yon na mga ganon? Bata ka pa noon, di ba? Yes, sir, bata ko, sir. Ano ka pa ba noon? Idealist? Ano ka? 20 years old ako nun, sir. 20 years old ka, so parang mapusok ka pa talaga noon. Kalakasan mo rin. 89. So, yung mga panahon na yon, anong objective mo sa buhay nun? Objective sa buhay, sir, continuous pa rin na magserbisyo kung anong resulta. Kasi may grupo kami, sir, eh. Yung batch namin. Talagang walang bumibitaw dun, sir. Kung maikulong kayo, may barko kami, na 808 kami. Tapos nung naghiwa-hiwalay kami, sir, na-dissolve ang Ranger. So, pakiulit mo nga dahil hindi na-explain ni Master Harata kanina, nabarko ka rin. Nabarko rin ako, sir. 1987. Kasi explain mo nga, di ba, sa generation kasi na hindi na nadaanan kung ano yung barko, ano ba yung barko na yon? Yun, sir, yung bali nung matapos ang 1987, lahat ng sumurrender, nilagay sa Navy. Dinala sa gitna ng dagat. Dalawa yun, sir, isang LST 500, isang LST 512. Ilang buwan kayo doon? Matagal din, sir. Yung mga junior, 2 buwan. Una kaming binaba sa lupa sa 808, sir. Studian. Kulungan pa rin pagbaba. Alam ko, kasi yung kaisa-isa kong bakasyon, galing West Point, binisita ko sina Sir Yogi doon sa 808. Nakahaba ng buhok, sir ba? Kaya... Yung mga huli na yung mga EI, sir, siguro siya umabot ng taon din, sir. Bago binaba sa 808. Tapos nun, sir, ni-start na ang hearing. May hearing yung 87. Bali, ang charge noon, sir, is murder at saka mutiny. So, yun yung mga naging kaso mo. Sir. Nung hinaharap nyo yung mga ganun, di ba, murder, mutiny, parang bibigat, ano? Parang, Bigat, sir, anong pan nun? Parang, bumibigay din ba utak mo na no na ayoko na magsundalo? Binata pa kasi ako nun, sir, eh. Ang ano ko nun, sir, wala pa akong inaalala na pero yung nag-a-advise sa akin yung tatay ko. Sabi niya, huwag ka na bumalik. Bumalik pa rin ako. Sumurrender ako, sir. Kinuha ko ng provost, dinala ko dun sa custodial. So, doon na may tropa. Sabi, masaya rin dito. Kita-kita na yung 87, sir, at saka 89 doon. Naggawa kami ng basketball teams, gano'n. Nalibang din kami dun sa salon. Magtatadim, naglalaro, gano'n. Tapos may mga ano din dun, sir. Paglilibang, bilyar, basketball. Magtanim ka, mag-alaga ka ng hayop. Si Sir Danny noon, parang may mga ano siya, hindi ka rin, mga manok. Hindi ka maiinip, sir. Tsaka pwede yung pamilya nun sa loob. Ang masakit lang dun, sir, naputol yung allowance. Pay and allowance. So yun, yun ang isang mabigat dun. So sa inyo ng yun yung naging problema na yung pamilya nyo talaga yung nag-suffer. Kasi kayo, okay lang. Pero yung pamilya, sustento talaga nahirapan ng mga panahon na yun. Yes, sir. Mga ilang taon din, sir. Ilang taon din, sir, yun na naputol yung pay and allowance. Ngayon, nung naging CPAC, General Enrile,
bakit nyo kinukulong yung mga batang yan? Palabasin nyo, pagtrabahuhin nyo, wala palang tinatanggap. Yun sir, inano kami. Hinired kami ng smart company. Bali naging civilian yung trabaho namin sir. From military, nakulong ka, tapos paglabas mo, hinired kami ng smart company na nagtayo ng mga backbone sir sa mga bundok. Kasi ayaw pumunta ng mga civilian doon sir. So Kasi talaga naging productive sila, talaga. Kasi mga panahon na yun din, Oo, sir. punong-puno na NPA. Oo sir, ayaw pumunta ng civilian. Ngayon si Class 74 sir, si Romeo Ranay, na ano siya ng smart company na link doon. Ay, may mga bata ako na sabi niya, pwede natin i-hard. Talagang pupunta sa bundok yan. Yan. Pwede rin yung mag-construction lahat. Pinasok namin sir. Pero yun sir, totoong maraming mga kalaban din doon. Pero hindi kami kilala na galing military. Galing Alam na construction kami ng smart company sa para sa backbone ng relay ng smart company. Sa cellphone yun sir. Hindi, I mean, napakalaking naitulong nyo pala sa Pilipinas ng mga panahon na yun kasi Yes, sir. wala man tatanggap pala ng trabaho na ganun. Naikot namin yung sir, buong Mindanao. Tinayo namin yung mga backbone na yan. Kaya tayo may cell site ngayon. Oo, sir. Pero malaking bagay din sa amin yun, sir, kasi nakatulong sa family. Malaki din yung... Actually, sir, may mga kabats ako na nagpa-regular. Hindi na bumalik. Hindi na bumalik. Ako, pinili ko pa rin maging sundalo. Bakit pinili mo pa rin maging sundalo? Yun nga, sir, gusto ko mag-ranger, sir. Kasi hindi ka pa nag-schooling Hindi pa noon. ako regular. Kaya nalate ako sa nag-ranger. Dapat ang class ko nasa line of 9. Nakulong ng 6 years. Napunta ako sa 129. Tinapos ko pa rin. Nung nga sir, pinag-signify na kami, mili ka ng unit dyan. Walang nag-signify ng SOCOM nun, sir. Pa lang yung SOCOM nun. Kabubuo pa lang yung SOCOM. Lahat sila nag-division. Anong year na ito, sir? Sir? 1996 na, sir. 1996 na. Oo, nung na back to military control. So, pinili ko pa yung SOCOM. Alam mo kung babalikan ko to Ranger o SF, tatapusin ko to. Yun na, sir, napunta ako ng class 129. Course director ko, sir, si Sir Teddy Dilac. So, yung panahon na yon, yung mental health mo, Talagang solid na solid. Solid, sir. Solid na solid. Talagang pati yung physical ko, sir, malakas. Talagang tatapusin ko to. Pero kung balikan mo ngayon yung 80s mo, 'di ba? Para itong sa episode mo na to, yung balikan mo sa 80s mo, ano yung main natutunan? Ano yung medyo parang, of course, di ka nagsisi, pero ano yung personal mo na lessons learned na dala-dala mo nung ito sunod na yugto ng buhay mo? Unang-una, sir, disiplina. So, mo-disiplina ka. Tapos, yung naitulong mo sa gobyerno, dala-dala mo yan, proud ka dyan. Kaya, hindi naman naging rebelde ka. Rebelde ka na palagi. So, nung time na pag-graduate ko ng Ranger, yun na. Yung sabi nga nilang nakuha mo na yung tabak. Ito na yung naging foundation, sir, na tuloy-tuloy ko na tong serbisyo ko na to. Kaya, hindi ako nag-negative, sir, kahit anong dumaan na nakulong, na convict, walang sineldo. Pero nung nag-back to military, pinili ko pa rin, sir, magsundalo. Paki-explain mo nga kasi para sa mga benefit din ng mga bata na nanonood nito na parang kuminsan maraming hinaharap ng mga problema na sa tingin nila na sila bumibigay. Ikaw dinaanan mo, nakulong ka, na-charge ka, walang sweldo. 20s ka naman noon di ba? Yes, sir. Kabataan pa lang yun, sir. Murang edad pa lang. Pero lahat naman ng problema, may katapat na solusyon yan. Lalo, huwag ka lang magne-negative, sabi nga. Huwag mo lang pipiliin yung negative side. Basta lakasan mo lang yung yung loob mo. Tapos kung may malalapitan ka na magaling mag-advise, lapitan mo. Parang kuya-kuya mo, lapitan mo. Anong naitulong ng yung mga mentor na sa Ranger ng mga panahon na yun? Malaking bagay, sir, lalo yung mga EIs namin. Yun ang mga idol namin nun eh. Siyempre, ang ganda. Kurantong yun. Kukunin ko yan. Ay malalakas sila, sir. Kailangan magpalakas ka rin ng katawan.
Kaya kung ano mang problema dumating sa buhay mo, kala nila lang na hindi mo kaya, pero kakayanin. Huwag ka lang dun nga sa negative side. Lalo sa mga kabataan na bumibigay na, kaya nila. Maghingi lang sila ng advice, counseling sa mga, lalo yung mga retired yan, pwede mong lapitan yan, kuya mo yan. Actually sir, ito, yung bahay ko, ano yan, nilagyan ko ng basketball court. Open sa mga kabataan yan sir. Tapos binibuild up ko sila sir na sindalo kayo. Tutulungan ko kayo sa Ranger o sa LRR. Kasi yung commander ng LRR ngayon sir, si Jose Luntok. Yun ang first LRC nun sir. Okay.